Maaari po bang palakpakan natin ang Diyos sa buhay? Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa muling pagkakataon na ito, Panginoon, na kami ay narito, Panginoon, at lubuklod. Ito po ang awitin po, Panginoon, na aming ini-offer po, Panginoon, ay para lamang sa iyo, Panginoon. Katapatan mo, O Diyos, ay hindi nagbabago. Dakilang ang pag-ibig ay hindi nagbabago. Diyos na hindi nagbabago. Ang tao nagbabago, pero ang pag-ibig mo, O Diyos, palaging sa iyo bawat umaga, Panginoon. Maraming salamat sa dakilang pagmamahal na hindi nagmamaliw, hindi kumukupas, at lalong-lalong hindi nagbabago. Thank you, Lord, for your great love. Thank you for your great sacrifice, Panginoon. Pinatunayan mo na kung gaano mo kami pagmamahal, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong dakilang pagmamahal. Sa katapatan mo, O Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papuri, pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Minsan pa po. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papuri, pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa amin. Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang ang tanging kong sasambahin. Awitan, aawitan kita at pupurihin
langit, Panginoon. Ang pag-ibig mo ay aming nararamdaman, Panginoon, sa liwa araw-araw. Yes, Lord, hallelujah. Thank you, Lord. Gaano man kalayo ang langit. Yes, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Ikaw ang lahat sa akin. Ang pag-ibig mo'y nararamdaman. Dumating man ang mga problema, wala nang makahadlang. Wala nang maikukumpara sa pag-ibig mo. Ikaw ang lahat sa akin. Ang pag-ibig mo'y nararamdaman. Dumating man ang mga problema, wala nang makahadlang. Wala nang maikukumpara sa pag-ibig mo. Gaano man kalayo ang langit, ang pag-ibig ko'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, pagsamba sa'yo, O Diyos. Gaano man kalayo ang langit, ang pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, pagsamba sa'yo, O Diyos. Gaano man kalayo ang langit, ang pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang Diyos, ikaw ang lahat, kagalakan ko. Ikaw aming Diyos, ikaw ang lakas, kagalakan ko. Yes, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We offer this song to honor you, to worship you this evening, Panginoon. Wala nang pinakamahalagang gawain, Panginoon, ngayong gabi kundi ay awitan ka, sambahin ka, sa kalagitnaan namin ito, Panginoon. Tunay na nga na ang pag-ibig mo ay walang hanggan, Panginoon. Gaano man kalayo ang langit, ano man ang problema, tunay na ikaw, O Diyos, ang pag-ibig mo ang nagbibigay ng kalakasan sa aming bawat isa, Panginoon. Tapat na Diyos na aming pinaglilingkuran, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas, Panginoon, sa araw-araw. Dahil sa iyo, Panginoon, ay patuloy kaming nakakalakad, Panginoon, sa pagkapatuloy mong inilalahad sa amin, Panginoon. Ang pag-ibig mo, Panginoon, ay para sa lahat, Panginoon.
Ito ay libreng pag-ibig na iyong ino-offer, Panginoon, sa amin, Panginoon. Wala pa kaming ginagawa, Panginoon, ang iyong pag-ibig ay nag-offer na po sa amin, Panginoon. Wala pa po kaming ginagawa, Panginoon, pero ang iyong pag-ibig, Panginoon, ay unconditional, Panginoon. Maraming salamat sa malayang pagmamahal, ang palaging yumayakap sa amin. Pag-ibig na hindi nagsasawa, ulit-ulit man kami nagkakamali, Panginoon. Maraming salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon. Tunay nga na ikaw, O Diyos, ay dakila na nagmamahal sa amin, Panginoon. And Lord, I pray po, Panginoon, we ask forgiveness, Panginoon. Kung may hindi man kami nagawa sa isip, sa salita, sa gawa, Panginoon, ay humihingi po kami ng kapatawaran, Panginoon. Make us blameless, spotless in your sight, O Lord. Hallelujah. Upang malaya kaming makalapit sa iyong banal na trono, upang hindi po lamang po namin ang laylayan ng iyong damit, Panginoon. And Lord, I pray po, Panginoon, inilapit ko sa iyo ang iyong anak na magdadala ng iyong banal na salita, Panginoon. Ibuhos mo ang karunungan sa kanya, Panginoon. Na bawang salita mo lamang ang magagaling sa kanya, Panginoon. Pour out the heavenly wisdom, Panginoon. Na ito po ay makuha sa aming mga puso, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong banal na presensya, Panginoon. At sa aming patuloy na pananalangin mamaya, Panginoon. Ang aming panalangin po na ito, Panginoon, ay aming ini-offer po, Panginoon, sa iyo. Na alam po namin ito po ay magiging sweet aroma, Panginoon, sa iyo. Na makarating sa iyong banal na trono, Panginoon. Tunay na nga nag-aano man kalayo ang langit, Panginoon. Ang lahat ng panalangin ay naririnig mo, Panginoon. Hindi ba iyan yung tenga, Panginoon, na maabot ang mga panalangin nito. Gaano man kalayo ang langit, ang pagmamahal at ang mga panalangin nito ay hindi po tingin sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Tinataas na po namin sa kalagitnaan nito. Sa pangalan na iyong nag-iisang anak na si Jesus. Amen and Amen. So magandang gabi po sa bawat isa po sa atin at pagpalang kaarawan ulit ni Ate Amy. Hindi na pala. Sister Dorothy. Sige. At ang short exhortation po natin ngayon, the title po, I will always seek the Lord. I will always seek the Lord. Sa umaga sa Tagalog po, lagi kang hahanapin yung kagustuhan ng Diyos sa bawat buhay natin. At dapat naman talaga yung maging character ng bawat sa atin. At i-deny natin yung ating sarili, katulad sinabi ni Pablo, na tinideny niya yung kanyang kagustuhan at sinusunod niya yung ating pong Panginoon. Basahin natin yung ating pong reference sa gabi ito. Sa 2 Samuel chapter 5, verse 23, na kung saan, dito po yung mga Palestine, they wanted to attack the Israel. They want to conquer yung pong Israel. At nabalitaan po ito ni David at naghahanda po siya para salubungin yung mga Palestino. Alam naman natin nung araw yung mga Palestino, yung mga talagang malalakas na mga bansa, ito kasama sa malakas na bansa. So si David po, ang ginawa po niya kagad, doon sa 2 Samuel chapter 5, verse 20, the moment that they heard that the Palestine na pupunta po sa kanilang lugar para makapaggera at sakupin yung kanilang lugar, ganito sinabi po, David asked the Lord and answered, don't attack but circle around behind them and come at them in front of the balsam trees. Kasi may mga balsam trees po doon. Gusto kong gawin nila Tinanong po ng ating kapatid na si David, Lord, ano bang gagawin ko? Let us always remember po, si David po, hindi lang po siya shepherd. Siya po'y bihasang sundalo. At nahasa po siya sa dami ng kanya pong war na inatinan o na-encounter. Pero ito po, lagi po ang ugali ni David, every time that he will go to war, hinahanap niya kagad yung matugon na ating Panginoon. Hindi po ba pagka tayo pa well experienced sa trabaho po natin, no? Yung bang may mga nagsasabi na kahit tulog ako, kaya kong patakbuhin yung trabaho ko. Kasi kabisado nila it runs from the nerves sa kanilang Kaya nga sabi nung sa kasamahan po namin, pagka space plane, dating product po namin. Kahit natutulog ako, kabisado ko din, amoy na amoy ko yan. Kung baga sa
because of the one experience doon sa kanya pong trabaho, na kahit na napakahirap, madali para sa kanya yun. Si David ganun din. Now, because of so much experience about the war, na kung tutuusin po, hindi niya na kinakailangan i-consult ang ating Lord. No, I can't do anything. Ganito gagawin natin tactics. Sa pagkakabisado natin, lugar natin, ganito gagawin natin, separate tayo. Magdi-divide siya ng klase ng panlaban sa mga Palestino. But the moment that David heard that the Palestine will go to their country, immediately he said to the Lord, Lord, anong gagawin ko? So, despite of my famous name and experience, pagdating sa ganitong klase, I will always ask, what is the best for you, Lord? Yun ang alam po ni David. Ang problema kasi natin, most of the time, yung ating pong emotion, yung ating pong feeling at yung ating pong experience, o yung ating needs, madalas yung nagdidictate ng mga desisyon natin sa ating buhay. Pag dumating na sa punto na yung tawag po nila ay, yung peligro, pecha de peligro. Iba ubos na yung, ubos na yung budget mo, tapos medyo matagal-tagal pa, sandiyo ba yung sweldo, yung mga pecha de peligro, tawagin na po nila. Kapag kaganto po situation po natin, nauuna kagad yung needs, yung experience, yung ating pong discard sa ating pong sarili, we tend to forget na dapat lagi ang Lord na tinatanong natin, Lord, pecha de peligro na ano bang gagawin ko? Pagtitiwala ko sa iyo. Pumunta ka sa GCC, sa SGC, sa Friday, may tatlo celebration. Magkakot ka ng pagkain. Diba? May mga way kasi ang Lord, hindi natin alam. But because the way that we're thinking, because of our experience, ginagamit natin ito, nalilimutan natin na may mga kaparaanan ng ating pong Panginoon upang tugunan yung ating pong mga concern. Even yung ating mga concerns sa ating pong buhay, ASAP, ginagawa natin as soon as possible. Meron tayong mga nagkakaroon conflict sa relationship at medyo nagbabanggaan sa Facebook kasi nang ginagamit kayo na battleground Facebook. Diyan lagi nila nilalabas yung sama nila ng loob, yung kanilang kaparaanan para magkakaroon sa bawat isa, kundi mo sa kapatiran, sa kaibigan, na nakasakit sa iyo. Itong ginagamit po natin. We get even. Ako po minsan na-tempo. To be honest, na-tempo. Pumatol po ako minsan. Kasi never in my entire life na pinapatulan ko po yan kahit ano. Pero yung pong pinatulan ko, hindi pa ako pinatamaan. Yung isang, yung ating leader sa church, ang siyang pinatamaan, hindi na po ako makapagpigil. Gumanti din po ako ng pananalita, ng patama, which somehow naisip ko, naku Lord, mali. Bakit? Kasi hindi ko muna hinahanap ang kalooban mo. Ano ba ang gagawin ko, Lord, sa ganito paraanan? So sometimes yung ating emotion, yung ating pong feeling, yung pong ating didictate ng mga desisyon natin sa ating buhay. Never po kayong gagawa sa desisyon na galit po kayo. Laging mali po yan, sigurado. Nabitin yung sweldo mo, na-delay kayo ng 3 months, sa galit mo, resign na ako, mag-resign. Bigay na yung kapatid, impulsive. Diba? Bigyan mo akong ticket, uwi ako. Okay, tomorrow, bigyan ng ticket, umuwi ka na. Diba? Then, na-realize yan, paano ba ito? Paano babawin yung aking resignation? Kasi out of anger. Dapat talaga, pagka tayo yung nagkakaroon ng klase mga problema, let us always use our need. Hanapin natin agad ang looban natin, Lord. Panginoon, bakit nangyari sa akin buhay ito? Bakit ganito ginagawa sa akin? What is your message? What is the thing that I need to respond sa ganito pong klase? Napakasarap po yan. Ang Lord, tuwa po niya. Alam niyo po mga magulang, pag ang bata po, pagamat alam na nila yung kanilang ginagawa sa school, assume sa school, yung mga assignment, alam naman nila po yun. Pero pag naglalabing si Daddy, pwede pa tulungan mo kami sa ganito. Tuwan-tuwa po ako noon, tuwan-tuwa si Aileen. Bakit po? Kasi naglalambing siya, alam niyang gagawin niya, pero the moment na nasa siya, natutuwa ka, ganun din ang ating Panginoon. Meron ka sariling diskarte, pero hindi mo ginagamit, hinahanap yung kalooban ng ating Panginoon. Tuwang-tuwa ang Diyos dyan. At pag natuwa sa ating Panginoon, definitely napakaganda ng ibubuhos sa atin ng mga pagpapala. Yung pong ating worry at yung fear, ayaw natin mag-stay sa ganyan. Pag takot ka, pagka meron kang worries kinabukasan, nabalitaan mo, tatanggalin ka sa trabaho,
immediately, ang ginagawa agad natin is dumidiskarte ka agad tayo. Asan yun? Resume ko? Bubuhin ko na agad yung resume ko. Kinakalat, submit ko na. Kasi chuchugiin ako ng aking company. Napaka-warrior po natin. From the moment na dumating yung puntong gano'n, then seek the Lord. Lord, ano bang ibig sabihin ito? Bakit ako tatanggal sa trabaho? Then, mahal natin ba? You have start for you, enough for you na umuwi ka na ba sa Pilipinas sapagkat may nakahanda na sa yung business doon. Nihanda ko na para sa iyo. Hindi natin alam ang ano natin, Panginoon. The most important is always let us seek the Lord. When the first king of Israel, sino yung first king of Israel? Si Saul. No? He decided based on his assumption. The Lord said, i-conquer mo yung lugar na yon at lahat ng makikita po ninyo, wala kayong titira, susunugin nyo lahat. And the rest ng pinakano po doon, sabi doon is, basta iwawipe up po, ayaw ng Lord na merong damat at kasalanan nakikita ng bansang Israel. So they want to wipe, sunugin ninyo. Pero si Saul, nung siya nanalo na, nagkaroon siya ng sariling assumption. Ang kantang hayop nito, perfect. Pag inialay ko sa Lord dito, matutuwa natin Panginoon. No? Yung mga ginto, pag nilagay ko to sa treasury ng aming bansa, ng aming kaban, matutuwa mo Lord dyan, i-open ko lahat yan. Assumption. So, in-assume niya na if I did these things, or I do these things, matutuwa natin Lord. He never asked God, Lord, ang gaganda nito. Susunugin ko ba to o hindi? Sabi mo sa akin. Pag susunugin. Pag hindi, ibibigay ko sa iyo, Lord, para magkaroon ka ng sarili mong kaligayahan sa mga nakuha namin sa aming mga kalaban. He never asked God. He assumed. So the moment na hindi po niya sinik ang Lord, it cost him a lot. Nawala yung kanya pong corona. Sa isang pagkakamali, you never seek God. Nagkaroon po ng malaking trahedya sa buhay ng Saul. Yung po nawala yung pag-iingat. Tinanggal po siya ng Diyos bilang hari ng Israel. And much worse, hindi lang po yung pong corona tinanggal kay Saul. Even the Holy Spirit was removed from the presence of King Saul. Kaya pag nawawala po yung presence ng Panginoon, yung Banal na Espiritu, tormented ang inaabot po ni Saul. Kaya humihingi po siya ng tulong kay David. Kantahan mo naman ako tayong Banal na Espiritu, matuwata, magkaroon ako ng peace of mind, ng peace of heart. Kasi po, sa isang pagkakamali po. Kaya nasabi ko yung presumption po natin, never po natin na rin. Especially, alam niyo po ba na kung saan ginagamit ang mas delikado? Especially po sa loob ng iglesia. Kasi po yung daily activities po natin sa labas, may mga presumption po tayo. Individually, nagsasuffer po tayo sa mga maling decision po natin. We face the consequences of our mistake or our error. Yun po, individually po yun. But when the church suffer because of the wrong decision, hindi lang po yung isang tao na nagkamali na siyang dadamay, but the entire church. Kaya dapat po sa iglesia, maingat po tayo. Ano yung dapat natin ingatan? Sometimes we tend to get involved sa mga ministry. Because of what? Because of ating feeling. Ang galing ni Sister John pawit. Gusto ko yung pawit. Bakit? Kasi sa harap ng stage, pinapalakpakan siya. Gusto ko din gano'n, pinapalakpakan ako. So because of the needs, because of the pleasure na nabubus ang puso po natin, we involve sa ministry. We never ask God, no, Lord, ano bang gusto mong ministry? Nak, hindi ka dyan sa stage. Doon ka sa kitchen. Tagahugas ka ng pinggan doon. Doon ka magaling. Pero dahil hindi nakikita, ayaw mo doon. Lord, ayaw mo doon. Bakit? Walang kapatiran doon, Lord. Hindi ako nakikita doon. Hindi ka tulad dito. Buong congregation. Nakikita ko. No? So, feeling. No? Ang problema, nagsasuffer po tayo ngayon. No, hindi lang po nagsasuffer ang ministry, kundi nagsasuffer ka rin because of the wrong choice and decision. We never seek God. Napakahalaga po na hanapin po natin yung pong kagustuhan ng Lord sa bawat sakristahan. Definitely, individually may mga kagustuhan ng Lord sa bawat sakristahan. Yun ang dapat natin hanapin. May isa pa gusto kong bigyan ng example. No? Ito po patungkol po sa amin sa mga leaders. No? When we are installing a new workers, or for example,
gusto mong ibalik yung ating kapatid sapagkat nawala po siya, be careful also sa mga decision natin. Why? Because if you wanted to restore or to reinstall yung bawat kapabawa, dati siyang praise and worship me ahead. No? Because, huwag mo lang natin. Diyan muna dyan. Kasi nakikita ko si Kuya PJ, napipigol ako dyan, para si Kuya Raven. Mga ano yan, yan ang mga talagang ano dyan eh. Lagi nakikita, lagi na napapansin eh. So because ng kanyang damdamin, umalis. No? And then, when he realized, katulad ng Israel, no? Nung sila po'y pinapalo na ng Lord, he realized na, maling decision ko talaga. Papalik na lang ako. Pagbalik dito, pwede ba bukas mapaawit na ako kasi gusto ko na mapaawit eh. That's the wrong decision. Hindi tama yung gano'n. Kasi you have to deal that person in order to uproot yung kanyang ugali. Kasi if everyone is so easy to get involved sa isang ministry, even without acknowledging yung kanyang pagkakamali, then there's something wrong with the church. Magkakaroon tayo ng problema. Preacher ako eh. Dati akong preacher, patayin mo ako dyan, Pastor George. Alam ko kaya ko niya. Hindi tama po. Dapat po inaalam mo na natin. Yes, maaaring ikaw ay a good preacher. Maaaring ikaw ay napaka-powerful na preacher. But let us do first the analysis. Na baka maaaring itong tao ito, meron siyang tinakbuhan dati. Kaya nawala sa iglesia. Hindi po pwedeng ganon. No, let us always make a decision based not on our emotion, not based on our ego, not because it needs, but because it is God's decision. Kaya kung meron pong gusto magano, Lord, tell me, itong taon ito is about time na siya pa'y gamitin namin sa iglesia nito. Definitely, God will give us a sign. Huwag natin madaliin. Huwag natin pwersahin because of our necessity. Sometimes ganun eh, no? Pagka wala kami instrumento, kinakalang, may pumasok na bigla. Alam niyo po, Pas, doon po sa church, ako pong musical director doon. Kalit mong gitara. Kaya po ba? Friday, tumugtog po kayo dito. That's wrong. Dapat po, let us seek. Bayaan mo pagpatid. Gusto mo magkagamit dito? We will continually pray for you. We will seek the Lord. If it is time for you to become a musician of this church, then God will promote you. It is not us who will promote you, but God will elevate you. Kaya po dapat. No, si Sister Joanna, tuwa po ako dati yan. Pinakilala ko sa amin ni Pastor Jules. First time ko siya nakikita, sabi, eto, magkagawa na ito, nag-message na ito. Sabi ko sa kanya, let the Lord give a sign. Let us continually seek. Ano ba, Lord, ang plano mo sa babae mo ito? At tumating sa punto, nakita natin yung kanyang effort. And this is the sign that we are asking for God to promote this woman to become a leader ng iglesia nito. Dumaan po doon sa prayer. Hindi po siya dumaan doon sa pagalingan. Hindi po siya dumaan sa palakasan. Malakas ako kay Pastor Irene, sigurado yan. Patayo ako ng bukasan niya, pag hindi niya pinatayo, si Pastor Irene, bakit ko dyan? That's wrong. Lahat po dapat dumadaan po sa panalangin. Like, for example po, si Moses, he always seek the Lord. No, si David, sino pa? Si Joshua. Si Joshua po lagi tinanalo, bakit Lord? Lulusubin ko na ba? Lusubin mo na. Sa iyan. Hindi sinabi, Panginoon, kasama mo ako na mo. Hindi po. He always ask God, ano ba yung gusto mo sa akin? Kaya po, be aware for those opportunity that is always knocking at your door. Huwag po kayo maniniwala na opportunity knocks once. Kailangan i-grab mo kagad. Hindi po maaaring ito ipatibong. No? At tulad ng binanggit po, ano? Australia, Canada, napakadami po natin manggagawa sa isang iglesia po. No? Nawalan sila na manggagawa ng mga nurses dahil nagpunta ng Canada, Australia. Yung mga sabi nila, next time, Pastor, pag magpupromote tayo, hindi na nurse. Tiboy na lang. Iaalis yan. Ang nurse, sandali lang yan. Because they have a bad experience. We never stop those opportunity. We never prevent those. Kung kinakailangan po, mas maganda po yan. But always ask God, ano ba ang purpose sa akin, Lord? Diba? Sa Canada, kikita siguro ko ng 100,000 pesos. Eh dito, Lord, tiboy ako, kumikita lang ako ng mga 30,000 pesos lang. Laka na diferensya, halos triple pinakano. No? Pero pagdating sa Canada, tanong mo doon, what will be your position sa iglesia? Dito ginagamit ka na ng Lord mightily. No? Hindi mo alam, you are storing the treasure in heaven rather than on earth. Hindi mo alam,
na yung pala nagpunta ng Canada, kumita ng isang 100,000, sumendo siya. Kinabukasan pala after a month, namatay na. Bakit? Sapagkat malamig ang panahon doon, hindi niya kinaya, namatay sa lamig. Samantala tayo sa Saudi Arabia, dito ang katawan po natin. So never napangunahan natin Panginoon. The moral lesson in this evening, let us always seek the Lord. Lord, ano ang gusto mong gawin para ko sa iyo? Definitely, 100%, hindi po tayo magkakamali. Pagka Diyos ang pinili po natin. Yun lang po, at magandang gabi po sa inyo lahat. Tanong. Tanong po, sige. Halimbawa ako nag-invite ng isang kaluluwa at sinabi ko, subukan pumunta doon sa panambahan namin dahil may kainan doon, may handa. Yan ba'y magiging natawag na mali o tama? Kasi dapat kung tayo nag-i-invite, ipangalandakan natin sigat at hindi yung mga handaan na para lang natin ma-convince yung isang tao na dumalo sa ano. Okay. Mali po ba yung mag-invite ng isang kaluluwa na katwiran mo is marami kaming kainan doon? At kapampangan yung pastora namin, magaling magluto. Si Raven at si Kuya PJ, mahusay magluto. Mali po ba yan? Hindi ko sasabihin mali o tama. Kasi kung yun ang invite, no, ginamit niya yung kainan, pero ang purpose mo is makarinig ng gospel itong taong ito, I don't think that's wrong. Meron pong, it's a matter lamang ng strategy. Ginagamitan mo siya ng strategy in order for them to hear the word of God, the gospel. Pero kung intention mo talaga, pakainin mo na siya ng pakainin, that's wrong. Yan ang bitang mali po natin. Anything that we can use, no? Halimbawa po, kompleto kami sa instrumento, magaling ka pala ito. Why not tingnan ang instrument doon? Pero purpose mo talaga, pakinig siya ng mabuting balita. So, any strategy, wag lang po tayong, hindi ba tayo nagsinungaling, no? Kasi talagang may mga marami tayong pagkain. So, hindi ko sabihin po mali ko yun. Parang yung sa Samaritan woman, diba? Hindi naman diniretso ng Lord yung bahay niya na gusto niya maligtas yung Samaritan. Ang ginamit niyang strategy, may tubig ka ba? Kasi ang focus naman ng Samaritan, tubig. So yung mga inimbita natin, focus nila kumain. So yun ang ginamit natin. Pero ang totoo, ang purpose natin, yung kaluluwa. Actually, ganun din namin sa aking strategy. Basketball. Hindi naman basketball. Maraming babae. Kasi yung eskwelahan namin, halos puro lalaki lang yun eh. Kung konting, kaya sa konting babae niya, ang tingin ng mga lalaki, kung ganda babae. Kami hindi pa yan. Punta tayo dun. Maraming magandang babae. So nagpunta kami, maganda maraming babae, pero meron palang gawain. May Bible study pala. At doon kami hinuli ng Lord sa ganun pa. Wala na po. Sige po, tayo po yung kusisa prayer meeting.